Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So meron tayong pag-uusapan, no. Sa itong post, yung kay Aura Briguela, sabi ganun. Respect trans woman is a woman. Muling naging sentro ng discussion sa social media ang personalidad na si Aura Briguela matapos siyang maghayag ng panawagan para sa respeto at pagkilala. Kasi yung sinasabi mong pagrespeto at pagkilala, yung respeto binibigay naman sa inyo eh. Huwag lang kayong choosy kung anong klaseng respeto yung ibibigay sa inyo. Minsan nga, nire-respeto na nga kayo, kinaiinisan nyo pa eh. Yung aksidente na matawag kayo na sir, ibig sabihin nire-respeto na kayo nun. Huwag na kayong demanding. 'Di ba? Sa kanyang pahayag, iginiit ni Aura ang kanyang paniniwala na ang mga trans woman ay dapat ituring at igalang bilang mga tunay na babae. Dahil dito, mabilis na umani ng samot-saring reaksyon mula sa netizens ang kanyang sinabi. May mga taong nagpahayag ng buong suporta kay Aura, sinasabing mahalaga ang respeto, pagkakapantay-pantay at pangunawa sa iba't ibang pananaw at karanasan ng bawat individual. Gayunpaman, hindi rin naiwasan ang mga kumontra at nagbigay ng salungat na opinyon dahil upang lalong uminit ang talakayan online. Sa kabila ng pagkakaiba-iba na reaksyon, muling naipakita kung gaano kasensitibo at kahalaga ang usapay ng respeto at panggap sa lipunan ngayon. Ito yung respeto kasi, hindi yan dinidemand. Ina-earn yan eh. 'Di ba? Tsaka hindi kayo dapat magdidikta kung sa paanong paraan kayo irerespeto. I-acknowledge lang naman kayo na ganyan, nag-greet ka ng good morning. Respeto na 'yon. Matawag man kayong sir katulad ng sinabi ko kanina, respeto na 'yon. Hindi niyo pwedeng diktahan ng mga tao. Kung kayo nga ayaw niyong padikta kayo eh. Kung anong ginagawa niyo ngayon, tandaan niyo ha, yung mga trans, kung ano yung ginagawa nyo ngayon, nagdadamit kayo ng pambabae, go ahead. Nagboboses babae kayo, go ahead. 'Di ba? Ang tawagan nyo sa isa't isa, sis, go ahead. Pero yung sa pamamaraan namin kung paano kayo i-address na alam naman namin na hindi namin kayo binabastos. Abay, pakisamahan nyo din yon. Hindi pwedeng puro kayo lang ang pinakikisamahan. Hindi namin pwedeng i-adjust yung isip namin para lang makisama sa inyo. Dahil I'm so sure, ayaw nyo rin gawin yon para sa amin. 'Di ba? Maging happy na lang kayo na hinahayaan kayo maging ganyan. Okay na. Pero yung didiktahan nyo pa kami kung paano kayo i-address, kung paano kayo irerespeto, no way. 'Di ba? Pinanganak ka naman talagang lalaki eh. Anong gusto mo gawin? Lokohin din namin yung sarili namin para lang ma-please kayo? Hindi. Pero yung ginagawa nyo ba, kontra ba ako? Hindi naman. Go ahead, gawin nyo. Hindi naman illegal yung ginagawa nyo eh. 'Di ba? Wag lang kayo mag-demand ng ng para nyo kaming utusan. 'Di ba? Kung trans ka. Wala namang problema doon. Trans woman ka. Tapos. Hindi yung sasabihin mo babae ka. Yung sasabihin mo trans woman is... Hindi. Hindi talaga eh. Kasi ang tunay na babae, walang dapat gawin sa katawan niya. Dahil babae na talaga siya. Kasi kung yan ay minodify mo yan, 'di ba? Hindi ka babae. Minodify mo eh. Ganun lang naman ka-basic yun eh. Yung mga palusot nyo na, hindi, sa puso kasi namin, kami ay babae. Sa inyo yun. Alam naman natin na yun ay subjective point of view nyo lang naman yun. Hindi naman based on facts yun eh.
'Di ba? Nililinaw ko, hindi ako homophobic, wala akong pakialam kung maging successful sila. Go ahead, bahala kayo kung anong gustong gawin nyo. Pero ang pinopoint out lang dito, huwag nyong ide-demand yun. Ina-earn kasi yung respeto. At yung respeto na yon, huwag nyo kaming diktahan kung paano yun gagawin. The fact na hinayaan kayong mag-exist na ganyan, 'di ba? Na walang pumipigil sa inyo, dapat matuwa na kayo doon. Abay, kung nasa Middle East kayo, hindi uubra yung ganyan-ganyan nyo. 'Di ba? Kasi sa totoo lang, kagaguhan talaga ito. Sorry ha, sa mga magagalit sa akin. Yung trans woman is a woman. Hindi. Kaya nga trans ka eh. From dati, ganito ka. Ngayon, ganyan ka. Naging ganyan ka na. O woman ka na ba nun? Hindi. 'Di ba? Dahil alisin man natin yung ano mo, yung damit mo, may pototoy ka na. Huwag nyo kami lokohin na hindi. Ang pagiging woman ay sa puso yan. Di ba? Hindi. Yun lang yung ano, sorry. Ginawa ng Diyos talaga lalaki at babae. Di ba? Ngayon, yung pagiging gay kasi, naiintindihan ko naman yan na, ano, na hindi nyo rin naman makokontrol sa sarili nyo yan. Di ba? Di umamin kayo na bading kayo, tapos. Hindi yung sasabihin nyo pa na babae kayo. Hindi pwede. Huwag tayo maglokohan. Bading kayo, tapos. Wala namang masama dun eh. Bawal ba yun? Hindi naman bawal yun eh. Hindi naman, hindi naman kayo makukulong pag sinabi nyo bading kayo. Di tapos. Pakukomplikaduhin pa ba natin yan? Ang dami ng problema ng Pilipinas. May mga magle-lecture pa dyan na hindi, ganito kasi yan. Leche! Hinayaan na kayo maging ganyan. Pati yung thinking namin, kailangan anuhin nyo pa, baguhin nyo pa. Hindi pwede. Di bali sana kung inaalipusta kayo, ako against naman ako doon sa mga mananakit sa inyo dahil sa kasarian nyo. Kasi alam mo, minsan yung pagiging ganyan nyo, kinakapitalize nyo na lang eh. Kahit hindi naman yun yung dahilan eh. Yung halimbawa, may issue na ano eh, na hindi tinanggap sa CR, di ba? Kasi nga ayaw nung mga mismong babae na nandun. Kasi nga hindi komportable na pumasok kayo doon. Pwede kasi nga mangyari, may magpanggap na bading na papasok sa CR di ba naging controversial yan dati? Dapat nirerespeto nyo yun galing sa mga tunay na babae. Di ba? Kasi kung yan ang gagawin nyo, baka pati sa Olympics, lalaban pati sa boxing, dahil woman kayo sa division ng woman, anong panalo ng tunay na babae sa inyo? 'Di ba? By nature, malalakas talaga yung mga lalaki. Kahit pa sabi mong bading yan. Laban sa boxing, Olympics, kung woman din ang palagay nyo sa sarili nyo, pati nga yung prestihiyosong Miss Universe, gusto rin pasukin ng trans eh. Wag naman. Ang para sa babae, iwan nyo na para sa babae yon. Gumawa na lang kayo ng sarili nyong larangan. Hindi naman pinagbabawalan yun. Actually, meron na yata kayong pageant ng sa inyo, di ba? Sa pag-CCR din lang naman, balik tayo doon. Di ba naging controversial yon? Paano kung hindi naman talaga komportable yung mga totoong babae na pumasok kayo doon? Aawayin nyo yung totoong babae para lang mapagbigyan yung gusto nyo? Ano ba? May topak ba kayo? Actually, dati noon, yung pagiging gay nga, kinukonsider yan na mental illness dati. Buti nga ngayon, ano na eh. Tingnan natin ha.
Ayan oh, being gay was classified as a mental illness until major organizations like American Psychiatric Association removed it from diagnostic manuals in early 1970s. Pero dati noon, ano yan, 1950s oh, personality disorder yan dati. 1968 is still listed as mental disorder. Pero ngayon hindi na. 'Di ba? Natatanggap na kayo mini. Wag niyong ano, wag niyong pangunahan yung mga mga tao. Ha? Mahal naman kayo dito sa Pilipinas. Pero yung mga ganyan-ganyan nyo, 'di ba? Hindi laging kayo iniintindi, marunong din dapat kayo umintindi. Dahil alam nyo, kung walang umiintindi sa inyo, bawal na kayo. Sa totoo lang, bawal na kayong pumasok sa mall, bawal kayong sumakay ng MRT, kung walang umiintindi sa inyo. Di ba? Hindi. May mga advocate na nga kayo, pero hanggang doon na lang siguro yun. Wag na yung ganyan. Eh, kung pinanganak tayong lalaki, wala tayong magagawa. Pinanganak tayong lalaki. Anong gagawin natin? 'Di ba? Tuturuan mong lokohin ng mga tao yung sarili nila para tanggapin ka bilang babae. Ano ka ba? Anyway, yan lang po ang pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.